Naiuwi na sa Pilipinas sa mahigit 170 Pilipinong pilit na pinagtrabaho sa ilang scam hub sa Myanmar. Batid naman daw ng gobyerno ang pangangailangang makapagtrabaho pero paalala nila mag-ingat para di mapahamak. May report si JP Soriano. Buntis si Rose, di niya tunay na pangalan. Nadiskubre niya ito habang pilit na pinagtatrabaho bilang scammer sa isang scam hub sa Myanmar, tulad ng kanyang mister na kasama rin niya. Napagdesisyonan nila ng kanyang mister na umuwi na ng Pilipinas pero na magpaalam sa kanilang employer. Tinorture si Rose at ang kanyang mister. Wala po silang daw pakialam kahit daw po buntis. No food intake po ng halos 1 linggo po. Bawal din po kaming matulog. Pagka po natulog kami, kukuryentehin po nila kami. Tinutukan po ako ng barel. Kwento ni Rose, na-recruit silang mag-asawa sa pamamagitan ng messaging app. Ang alok na trabaho, call center agent sa Thailand. Nang tanggapin nila ito, inilipad muna sila sa Hong Kong, saka dinala sa Bangkok, Thailand, hanggang sa isinakay sa bangka pa Myanmar. Ang isa pang Pilipino na biktima rin na itago natin sa pangalang Ron, nagulat daw nang paghiwalayin sila nung una ng kanyang asawa. Pero kalaunan ay nakita rin matapos na ilang beses na ibenta ng kanilang Chinese employer. Sinunog pa raw ng Chinese boss ni Ron ang kanyang passport. Makaawa na po ako sa Chinese na sana makalabas kami. Hindi po ako ipinayagan. Natapos ang paghihirap ng mag-asawa nang mapabilang sa mahigit 170 Pilipino na sinagip sa mga scam hub sa Myanmar. Sinundo sila ng mga opisyal ng Pilipinas sa Thailand via chartered flight. Dahil ipinuslit pa Myanmar, Thailand pa ang huling tatak ng kanilang passport. Lumalabas na overstaying na sila pero pinayagan na ng Thailand na makaalis kaagad. The only reason na umuwi sila ngayon is because nagsasara yung mga scam factories because the Thailanders shut off the kuryente and the internet. No? So this is a trilateral cooperation nila with Thailand, Myanmar, and China. Pagka-uwi sa Pilipinas, hiningan na ng mga sinumpaang salaysay ang mga biktima para makasuhan ang kanilang recruiter. Bibigyan sila ng tulong ng gobyerno. May mga Pilipinong naiwan pa raw sa ilang scam hub sa Myanmar, Cambodia at Laos. Lahat idinaan sa Thailand. Although we can go to Thailand na walang visa, it doesn't mean we can work in Thailand. So if they promise you jobs in Thailand, baka kung saan kayo dadalhin. Naintindihan naman natin na talagang kailangan ng trabaho pero huwag na sa ganitong paraan. Mula sa Bangkok, Thailand, JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News.